ulit sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 1 to 7. Ang ahas ang pinakatokso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halaman? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ng anumang bunga ng halaman. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, nihipuin man ang bungang ito. Kung kami raw ay kumain nito, kami ay mamamatay. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bungang niyon ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya nakakahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga na at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pangunawa ng kumain nun. Noon nila nalaman na sila'y hubad, kaya kumuha sila ng dahon ng igos. Pinaghati-hati nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Amen. Amen. Base sa binasa natin, alam ba natin kung anong title natin ngayong araw na ito? Tukso. Tukso, hindi. Ang title natin ngayon is Guard Your Soul from Evil. So, ingatan natin ang ating kaluluwa mula sa demonyo. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito sa pamagitan ng alabok. Ito'y hiningay niya sa ilong at ito'y nagkaroon ng buhay. Mula sa buhay na iyon ay mula sa Diyos, yun ang ating kaluluwa. So, ginawa ng ating Panginoon na binigyan tayo ng buhay mula sa Kanya. Kaya nga nung nilikha ng Diyos ang tao, nilagay niya ito sa halaman ng Eden. Sinabi niya doon na pagyayamanin ko ang tao doon at pagpapalain. Kaya nga nung dinala niya doon, isang bagay ang ginawa ng Diyos sa kanila. Pinagbawalan nila na kainin ang bungang kahoy na iyon. Ang sabi niya sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, makakain mo ang aligmang bungang kahoy sa halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Napakapalad nila Adan at Eva. Mula doon sa halaman ng Eden, umaagos yung tubig. Sa apat na tubig na iyon, nandun na lahat ng mga kayamanan na kailangan nila. Napakayaman ng lugar na iyon. Pero nung araw na dumating, yung araw na iyon, pinagbawalan na sila ng Panginoon. Ipinakita na ng Panginoon sa kanila. Alam ng Panginoon na darating yung manunokso. Kaya nga, bago pa lang dumating yung pagkakataon na matokso sila, binigyan na sila ng babala ng ating Panginoon para hindi na humantong sa pagkakasala ang bagay na iyon. Kaya nga, ang title natin ngayon, i-guard mo yung soul mo mula sa mga demonyo. Kaya nga, salita ng Diyos ay pinapahayag para bago pa man dumating ang tukso sa buhay natin, alam na natin, nakaguard na yung ating kaluluwa. Hindi na tayo daranas pa ng kasalanan. Kaya nga, sinabi na ng Panginoon, mamamatay ka sa araw na kainin mo yun. Hindi nila kinain yun bago yung pagkakasala. Nagpauna ng ating Panginoon bago pa sila magkasala. Ibig sabihin, i-guard mo na ang sarili mo bago pa man dumating ang kasalanan. Kaya nga mga kapatid, tayo ba'y aware sa mga bagay na pagtukso ng demonyo? Alam ba natin kung kailan darating ang tukso? Alam ba natin kung saan manggagaling ang tukso? Alam ba natin kung sino ang gagamitin ni Satanas para tayo tuksohin ng demonyo? Alam ba natin kung saan ito magmumula? Kaya nga ang Panginoon, nais niya na tayo'y maging aware sa bagay na ito. Kaya nga nung dumating yung ahas, sabi nga dito sa chapter 3, sa binasa na teksto, ang ahas ang pinakatukso sa lahat ng kanyang nilikha na hayop. Sabi niya sa babae, isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anuman na bungang kahoy sa halaman? Sumagot ang babae, ang sabi niya, maaari namin kainin ang anumang bungang halaman. Huwag lamang ang bunga ng punong nasa gitna niyo. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, hihipuin man. Nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Kinontra niya ang sinabi ng Diyos, hindi totoo yan. Ang sabi niya, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Kabaligtaran sa sinabi ng Diyos. Alam natin na ang demonyo, mula sa umpisa hanggang ngayon, sinungaling na ang diablo. Kaya nga, ang kasinungalingan, pinasinungalingan niya ang sinabi ng Diyos, hindi kayo mamamatay.
Ang sabi niya, sinabi lang yan ng Diyos kasi alam ng Diyos na kapag kinain niyo yun, magiging katulad kayo ng Diyos. Malalaman niyo at ang mabuti at masama. Yun ang sinabi ng ahas sa tao. Sa panahon ito, maraming mga Kristiyano ang naniniwala na sa pamamagitan ng pagsimba lang nila, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ministry, magagawa nila magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, isang bagay ang hindi nila alam na hindi ginagawa na mostly sa mga Kristiyano, alam niyo ba kung anong bagay na iyon? Yung salitang magsisi. Maraming Kristiyano ang nagsisimba pero wala sa puso nila ang pagsisisi. Isa na ako dyan. Patutuo ko sa sarili ko, totoo yan. Mula pagkabata, pumasok ako bilang isang Kristiyano hanggang sa makarating ako ng 21 years old. Pagdating ko ng 21 years old, first time ko magdasal sa Panginoon. First time ko magsisi nung makilala ko ang Panginoon. Mula pagkabata, nagsisimba na ako, pumapasok ko, every Sunday nagsisimba ako, pero never ako nagdasal sa Panginoon. Never ako nagsisi sa harapan niya. Never kong binasa ang Biblia. Pero sa sarili ko, alam ko na ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero wala doon ang pagsisisi. Maraming Kristiyano ang ganyan ang pamumuhay at ganyan din ang paniniwala nila. Dito pa lamang sa mundong ito, mula nung umpisa hanggang ngayon, ang demonyo ay kumikilos na sa loob ng simbahan. Sa paanong paraan? Ang mga tao, itinuturing nila ang kanilang sarili parang Diyos. Kung paano si Adan at Eva ay naghangad na maging katulad ng Diyos, ganon din ang tao sa panahong ito. Sa paanong paraan? Yun nga yung salitang ayaw nilang magsisi. Yung salitang ayaw magsisi, alam natin na ang Diyos ay Diyos na banal. Paano mo masasabi na ang Diyos ay dapat magsisi? Hindi maaari magsisi ang Diyos sapagkat siya'y banal. Ang dapat ang magsisi ay yung tao. So kung hindi ka nagsisisi, anong palagay mo sa iyong sarili? Ikaw Diyos na walang kasalanan. Hindi mo na kailangan magsisi. Sabi ng Diablo, hindi totoo yan. Wala kang kasalanan. Hindi ka mamamatay. Ganyan ang Diablo. Sa panahong ito, sino ang Diablo? Mga pastor. False prophet. Hindi itinuturo ng mga pastor na magsisi ang mga miyembro niya. Ibig sabihin, itinuturing ng Diyos ang mga miyembro niya. Walang kasalanan ng mga miyembro. Hindi kayo dapat magsisi. So, sa panahon ni Adan at ni Eva, yung pastor ngayon, siya yung itinuturing na false prophet. Kapag ang isang pastor, hindi niya itinuturo sa mga miyembro niya na magsisi ang mga miyembro, sila itinuturing niya ang mga Diyos. Siya'y katulad ng panahon ni Adan at ni Eva. Siya'y ahas na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, marami ang paparito, magpapahayag patungkol sa akin, ipapahayag nila ang salita ko, pero sila'y mga huwad na propeta. Kahit na salita ng Diyos ang ipinapahayag, pero yung pinakamahalaga sa lahat, yung kasinungalingan ng Diablo, hindi ka mamamatay. Pero sabi ng Panginoon, mamamatay ka. Once na ikaw ay magkasala sa harapan ng Panginoon, nasa ilalim ka na ng kamatayan. Ibig sabihin lang nun, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So paano mo mababali yung batas ng Diyos na sinabi niya na hindi ka mamamatay? Ang sabi ng Panginoon, mamamatay ka. Yun ang sinabi ng Panginoon. Pero ang sabi ng Diablo, hindi ka mamamatay. So every time na hindi ka magkakasala sa iyong mga kasalanan, mas pinapakinggan mo ang demonyo. So sa panahong ito, maging aware tayo sa mga pagsamba. Malalaman natin na kung ang pastor ay false prophet o hindi. Na kung saan ang isang pastor ay pinapahayag niya na dapat magsisi ang mga tao o hindi sila magsisisi. Diyan natin makikita yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na ang pastor ay false prophet. Hindi tayo mga Diyos. Tayo mga makasalanan. Lahat tayo nagkakasala. Sa bawat araw yung nagkakasala tayo. Walang taong hindi nagkasala. Kaya hindi natin maituturing na tayo yung mga banal. Yung protection
Yun ang binibigay sa atin ng Panginoon. Yun yung Holy Spirit na nagsasabi na banal. Nagiging banal tayo sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu Santo. Hindi sa sarili natin. Tayo yung mga makasalanan. Kaya nga tayo nagkaroon ng kamatayan dahil ang katawang lupa na ito ay makasalanan. Hindi na natin ito mapuputol pa. Ang tao ay magkakaroon ng kamatayan dahil ang tao ay makasalanan. Kaya nga ang gusto na lang ng ating Panginoon, bago man dumating ang ating Panginoong Jesucristo o dumating man siya, naka-guard yung ating kaluluwa. Para sa gayon, nang dumating siya, tayo ay nananatiling malinis at banal. Makakasama tayo sa pagparito niya. Makakasama tayo at matatanggap natin ang pangako na buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Mula kaagad, nagbabala na siya na i-guard natin ang ating kaluluwa. So sa panahon ito, binigay niya ang kanyang salita para tayo magkaroon ng guard. So, sa ating pagsamba, napaka-importante yung pagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Alam ng ating Diyos na ang tao ay mahina. Alam ng Diyos na darating ang tukso. Darating ang tukso, kaya nga, pinagbawalan na niya yung si Adan at Eva. Pinagpauna na niya. Sa atin, pinagpapauna na ng ating Panginoon. Dapat na tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Bago pa man dumating ang araw ng kamatayan natin. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kaya nga sa bawat pagsubok ng ating dinaranas, huwag natin sabihin kasalanan ng ating Diyos ito. Kasalanan mo iyan. Kasi nga, ang bawat ginagawa mo, sinasabi ng ating Panginoon, kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanin. Dahil sa iyong kasamaan, ikaw ay dumaranas ng mga maraming pagsubok. Hindi yan dahil sa Panginoon. Pinagbawalan ka na ng Panginoon, pero yung ayaw ng Panginoon, yun yung ginagawa mo. Pero yung gusto niya, yun yung ayaw mong gawin. So kabaliktaran. Ang ninanais mo, yung sarili mong naisin. Hindi ang naisin mo, yung kagustuhan ng ating Panginoon. So huwag mong sisisihin ng ating Panginoon sa mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. Huwag mong isipin na naghihirap kami ngayon. Hindi kami pinagpapala ng Panginoon. Samantalang hindi ka nagtatrabaho, tamad ka. So huwag mong sisihin ang Diyos sa bagay na iyan kung tamad ka naman. Ikaw mismo ang gumagawa ng bagay na ikahihirap mo sa buhay. Sabi nga ng ating Panginoon sa Santiago chapter 1, verse 13 to 15, huwag sasabihin ni naman na tinutukso ng Diyos kapag siya'y dumaranas na pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso. Kaya nga sinasabi sa inyo, ang Diyos ay banal. At hindi rin naman niya tinutukso kahit sino. Imbis na sabihin natin na tayo, ang ating Panginoon mismo, pinagbabawalan niya tayo para hindi na tayo matukso. Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito ay hahantong sa kamatayan. Ang lahat ng ito ay sa sarili natin, hindi sa Diyos mismo. Ang Diyos, ang gawain niya is babalaan tayo. Balaan tayo para hindi tayo humantong sa kamatayan. So dahil sa kasalanan ito, tayo hahantong sa kamatayan. Sabi nga, ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung alam natin ang kwento ni Ananias at ni Sapphira, nung ibinenta nila yung ari-arian nila, at sabi ni Pablo, Ananias, nung ibinenta mo yung ari-arian mo, hindi ba sa iyo iyon? Nung naibenta mo na, di ba sa iyo pa rin ang pinagbilhan? Bakit mo dinadaya ang Espiritu? So paano natin sasabihin na kasalanan ni ano? Gayong ikaw mismo ang nagdesisyon sa lahat ng iyon. Sa lahat ng ginawa mong pagkakasala, desisyon mo yan. Hindi desisyon ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, i-guard mo ang iyong sarili, i-guard mo yung puso mo, i-guard mo yung tenga mo sa lahat ng bulong ng demonyo. Nang sa gayon, hindi mo danasin yung kamatayan. Amen. Kaya nga sabi dito, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit. So yung hilig ng ating laman, yan yung
yun yung bulong ng demonyo. Naisin mo, naisin mo, naisin mo. Yung mga bagay na yan. Hindi yan bawal, hindi yan bawal. Hindi ka mamamatay, hindi ka mamamatay. Naisin mo yan. Tignan nyo, napakarami. Kung isipin natin, may mga babae na 20 ang kanilang bag. Hindi ko maunawaan. Sasabihin ng demonyo, bumili ka pa, kailangan mo yan. Sige lang, bumili ka pa. Samantalang 20 na ang kanyang bag. So, anin niya lahat ng bag na yun. Sa bawat taon na lumalabas, bibili ka ng bibili. Sasabihin ng demonyo, kailangan mo yan, kailangan mo yan. Yan. Yung naaakit ka, natutokso ka sa mga bagay na iyan. Magmumula yan. Nagkakaroon ka ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Yan ay hahantong sa kamatayan. Kaya huwag natin sasabihin, kasalanan ng Diyos. Huwag natin isisi ang lahat sa mga tao kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong klase. Halimbawa na lang sa mag-asawa. Nag-aaway sila. Kasalanan mo ito eh, kasalanan mo ito kung bakit ako nagkakaganito. Hindi kasalanan ng iyong asawa. Although, na tinukso yung asawa mo, dapat ikaw mismo, iginard mo yung sarili mo. So, sa ganyang paraan, ipinapakita mo na ikaw mismo ay mahina. Hindi mo ginard yung sarili mo. Kung sasabihin natin na si Adan at Eva, nung sila'y magkasala, anong sabi ng Diyos? Asan kayo? Kami po'y hubad, kaya nakatago kami. Bakit kinain mo ba yung pinagbabawal kong bunga? Kasi po yung babaeng ibinigay mo sa akin. Sabi naman ng babae, kasi po yung ahas. Ganyan din sa mag-asawa. Imbis na i-guard mo yung sarili mo, pinatulan mo. Kaya kayong dalawa is nagkasala. So, wag mo sisisihin yung asawa mo dahil ikaw ay nagalit. Ang Panginoon ay base sa sinasabi dito kay Adan at Eva, silang dalawa ay pinarusahan. Kung anong kasalanan ng iyong asawa is paparusahan ka rin naman dahil ikaw ay nagpatukso. Hindi mo ginard yung sarili mo. So, hindi kasalanan ng iyong asawa yan, kasalanan mo kasi choices mo na makinig sa demonyo. Choices mo yan. Hindi choices ng asawa mo dahil siya mismo, yung asawa mo, tinukso din ng demonyo. So, sa pagitan mo at ng Diyos, yan, kayong dalawa. Hindi sa pagitan ng iyong asawa, kundi kayo mismo, dalawa ng ating Panginoon. Nagkasala ka sa harapan ng Panginoon. Katulad ni Ananias at ni Sapphira. Nagkasala sila sa Espiritu. Hindi sa tao sila nagkasala, kundi sa Diyos mismo. Kaya every time na mag-aaway kayo, huwag mo sisisihin ang ibang tao. Huwag mo sisisihin yung anak mo dahil napakatigas ng ulo nila. Hindi. Ikaw mismo, i-guard mo yung puso mo nang sa gayon, hindi ka magkasala. I-guard mo. Huwag kang maninisi ng ibang tao. Kasi nga, ikaw yan. Nagpaalala ng ating Panginoon, i-guard mo yung puso mo. Huwag mo papakinggan ang bulong ng demonyo. So sa pamamagitan nun, yung bulong ng demonyo, sisirain niya yung buong pamilya. Kaya huwag nating sasabihin, sana hindi na lang kita nakilala, sana hindi na lang ako nagpakasal sa iyo. Hindi mo dapat isisi ang lahat ng iyan. Kundi yan ay ibinigay sa iyo ng Panginoon na pagpapala para mas tumibay ka sa pananampalataya mo. Pagtibayin mo yung, yan pa lang is pagsubok na sa iyo. Katulad ng isang sundalo. Nagtitraining siya bago niya makamtan ang lahat ng iyon. Ang diablo, magbibigay siya sa iyo ng isang bagay na gusto mo. Kung anong kailangan mo. Huwag mo sasabihin, huwag mong ikukumpara yung bagay na meron ka sa ibang tao. Dahil kayang ibigay sa iyo ng demonyo yan. Huwag mo nga hanapan yung asawa mo na wala siya. Huwag mo siyang ikukumpara sa ibang tao dahil kayang ibigay ng demonyo yan. Isang halimbawa, ang asawa ko, ganito ugali niya. Buti pa yung kanyang asawa. Sasabihin sa iyo ng demonyo, hiwalayan mo na ang iyong asawa. Bibigyan kita ng isang lalaki na magbibigay sa inyo ng kasiyahan na hindi kayang ibigay sa iyo ng asawa mo. Napakadaling marinig ng demonyo yan.
Huwag mong isisi sa mga bagay, kundi ikaw mismo i-guard mo. Kung ang Panginoong Jesucristo nga, nung nagutom siya, alam ng demonyo kung anong kailangan ni Jesus Christ. Kailangan niya ng tinapay. Sabi niya, nagugutom ka. Gawin mo nga tinapay ang batong ito. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesucristo? Ginard niya yung sarili niya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kinounterflow niya yung salita ng sinasabi ng demonyo. Sapagkat ginawa ng demonyo, ginamit niya ang salita ng Diyos. Kay Jesus Christ, ang ginawa ni Jesus, ginard niya. At ginamitan niya rin ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, hindi siya matukso ng demonyo. Ganon din tayo. Amen. Lahat ng kailangan natin, alam ng demonyo. So, i-guard ninyo yung puso ninyo, i-guard ninyo. Nang sa gayon, kapag dumating yung araw ng tuksoin kayo ng demonyo, at gamitan kayo ng salita ng Diyos, dapat nakahanda kayo. Hindi yung makikinig kayo katulad ni Eva at Adan. Namatay. Nagkaroon sila ng kamatayan. Sabi nga ng Panginoon, mamamatay ka dahil sa iyong kasalanan. Alam ng Panginoon na bawal ang divorce. Bawal ang divorce na yan. Pero ang bulong ng demonyo, paghiwalayin, sirain ang pamilya. Ganyan ang naisip ng demonyo. Sa loob pa lang ng tahanan, nandyan na ang bulong ng demonyo. Dapat sa loob pa lang ng tahanan, ang bawat isa ay dapat naka-guard yung kanilang puso. So ano man ang nangyayari sa loob ng tahanan, dapat maging alerto ka. Dapat alam mo ang salita ng Diyos. Alam mo kung paano ka lalaban. Kung natatandaan natin, yung pinanood natin na War Room. Yung lalaki doon, yung kanyang asawa, nangalun niya. Anong ginawa ng babae? Nagdasal siya sa Panginoon. Nagpray siya doon sa kwarto. Anong ginawa niya? Pinalayas niya ang demonyo sa tahanan. Sabi niya, demonyo ka, wala kang puwang sa bahay nito, sa apat na sulok ng bahay nito. Lumayas ka, demonyo. Lumayas ka sa aking pamilya, sa aking asawa. Habang ang kanyang asawa nangangalu niya, nagde-date sa kanyang syota, pinalayas ng Diyos ang demonyo sa kanya. Nagkaroon siya ng karamdaman para hindi matuloy yung date nila. Doon pa lang, ginard na ng babae yung buong tahanan, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, para yung demonyo hindi na manatili pa sa kanilang tahanan. Amen. Kung natatandaan niyo yung palabas na yun, doon pa lang ipinapakita na niya kung paano protektahan ng pamilya sa pamamagitan ng pananalangit ng salita ng Diyos. Para hindi mawasak ang pamilya. Huwag kayong mag-give up. Huwag niyong isipin kasalanan niya, kundi dapat magdasal ka, magpakatatag ka. Ikaw mismo magpakatatag, i-guard mo. Kung mahina ang iyong asawa, mahina ang iyong anak, ikaw, palakasin mo ang iyong sarili. I-guard mo yung sarili mo. Kung alam mo na uulan, natural, magdadala ka ng payong. Para hindi ka mabasa. Kung alam mo na ang demonyo ay papasok na sa iyo, i-guard mo. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng galit, palayasin mo na, demonyo ka, lumayas ka, nakakaramdam ako ng galit. Kung ikaw nakakaramdam ng selos, o ano man pagkagalit, o puot, palayasin mo na bago pa man dumating yung kasalanan na iyan. Amen. I-guard mo na ang iyong kaluluwa bago pa man dumating yung kasalanan na iyan. Alam ng Diyos na mahina ang tao. Mahina ang tao sa kasalanan. Kaya nga ang ating Panginoon, pinili na niya tayo, minahal niya tayo. Sa kabila ng pagkakasala natin, mas higit tayo sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Mas higit tayo sa lahat ng bagay na nilikha niya. Alam niyo kung bakit? Kasi nagawa ng Diyos na ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Higit sa lahat, tayo'y mahalaga sa ating Panginoon. Na kaya niyang gawin ang bagay na iyon para lamang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hindi siya nag-alin ng dugo sa mga falling angel. Hindi siya nag-alin ng dugo para sa mga hayop o mga halaman, kundi para sa ating mga kaluluwa. Para tayo makalaya na sa kamay ng mga demonyo. Dahil alam natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Iniibig tayo ng ating Panginoon kahit na tayo makasalanan. Ang nais ng ating Panginoon na maging matatag tayo bago man dumating ang ating Panginoong Jesucristo.
makita niya tayong tapat. Sabi nga dito, sa Pilipos chapter 2, verse 6 to 8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ng pagiging kapantay ng Diyos. At naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya. At naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Ang ating Panginoon sa Kristo. Namatay sa krus upang tayo tubusin na sa ating mga kasalanan. Tayo pinatawad na sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ngayon, malinis na tayo sa ating mga kasalanan. Hindi na tayo dapat pang maging marumi sa harapan ng ating Panginoon. Although na mahirap sundin ang lahat ng salita ng Diyos, pero ang gusto ng Panginoon, i-guard mo ang iyong sarili. Nang sa gayon, hindi pumasok sa iyong kamatayan. Sa bawat pagkakasala, isipin niyo mabuti. Sa bawat pagkakasala, ang kamatayan ay pumapasok sa atin. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Kaya nga, sa bawat araw na tayo magkakasala, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Huwag na natin itong patagalin pa. Huwag na natin isipin na dahil sa Kanya, hindi. Nagkasala ka dahil sa iyong sarili. Pinili mo iyan. Choices mo na magkasala. Hindi choices ng ibang tao, kundi choices mo na tanggapin ang consequence na yan. Ikaw mismo ang may kasalanan. Kaya nga, ikaw mismo ang tatanggap ng kaparusahan. Hindi kaparusahan para sa ibang tao, kundi kaparusahan para sa iyo. Dahil sa iyong mga kasalanan. Dahil nga, sabi nga dito sa Hebrew chapter 2, verse 14, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Wala na tayo sa kamatayan. Si Kristo'y namatay na para sa atin. So, ang naghihintay na lang sa atin, maghintay tayo na dumating ang ating Panginoon Yesu Kristo nang sa gayon tanggapin natin ang ipinangako niya na buhay na walang hanggan. Pero kung tayo'y mananatili sa kasalanan, tayo'y nananatili sa kamatayan pa rin. Alam nyo, nakakalungkot lang na isipin na kahit ang ating Panginoong Yesu Kristo'y namatay na sa cross, ang tao'y nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala. Bakit? Kasi ang tao'y napakahina. Mahina sila pagdating sa pulong ng demonyo. Pag binulungan na sila, agad nawawala yung guard nila. Kumbaga sa isang sundalo, may hawak siyang espada at ang isang kamay naman ay panangga. Kapag binigyan siya ng pagkain, bibitawan niya yung dalawang niyang hawak para lang makuha yung pagkain na yun. Ganyan din ang demonyo. Dito sa Korea, ang mga bata, kapag binigyan sila ng pagkain, dalawang kamay bilang paggalang. Bibitawan nila yung hawak nila, iaano nila yung kamay nilang dalawang kamay. Ganyan din tayo. Kapag ang demonyo, itinukso tayo ng demonyo, binigyan tayo ng isang bagay, bibitawan natin yung guard natin, bibitawan natin yung espada, yung panangga natin, para lamang makuha yung binibigay ng demonyo. Sa gayon, wala na tayong guard sa sarili natin. Ano mangyayari sa atin? Pag nabitawan na natin yung protection natin, papasok ang demonyo sa atin. Diyan na mag-uumpis ang sirain yung buhay natin. Kaya huwag niyo bibitawan yung hawak ninyo. Huwag niyo bibitawan ang pananampalataya ninyo. Manalig kayo sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay, sa kabila ng mga problema, kaguluhan man yan, huwag niyo bibitawan ang protection ninyo. I-guard ninyo yung sarili nyo. Kasi nga, ang Satanas ay laging nandyan. Kung tayo magpapatuloy sa pagkakasala, sinasabi ng Panginoong Yesu Kristo, dito sa Hebrew, chapter 10, verse 26 to 27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at pagpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Anong palagay natin? Tayo'y mga banal na? Maraming Kristiyano na hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila alam na sa bawat pagkakasala nila, wala nang handog na may aalay para sa kanilang kasalanan. Minsan lang
Minsan lang namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Sapat na yun para sa Kanya. Alam niyong sapat na yun para kayo ay patawarin sa inyong mga kasalanan. Pero para sa inyo, kung hindi pa sasapat iyon, sabi ng Panginoon, ang naghihintay na lang sa kanila ay ano? Kilabot na paghuhukom. Kung hindi pa sapat sa inyo na magpatuloy kayo sa inyong pagkakasala, hindi pa sapat sa inyo na mamuhay kayo sa inyong hiling na naman, ano sinasabi ng Panginoon? Ang naglalagabgab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Kung kayo patuloy na magkakasala, kayo ituturing ng Diyos na kaaway niya. Ang naghihintay sa inyo ay yung paghuhukom at ang impyerno na lang. Huwag kayong aasa na ang ating Panginoong Jesucristo ay bababa rito para mag-alay muli ng kanyang dugo. Hindi na. Sapat na ang binigay ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Na para pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pero kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan, sinong lilinis sa inyong dugo? Kayo'y may dugo ng kasamaan. Mula kay Adan at kay Eva, yung dugo na yung dumadali sa atin, dugo ng kasalanan. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Nag-alay siya ng dugo. Para yung dugo na yun ay maging malinis. Pinalitan na yun ng dugo na banal. Kaya huwag na natin itong sirain pa. Inilagaan tayo ng ating Diyos. Ang Diyos ay katulad ng isang magulang. Ang isang magulang, ang kanyang anak ay inilagaan niya mula pagkabata. Hanggang sa ito'y lumaki. Andun yung pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Pero, kapag yung anak niya ay namatay at kinuha ng ibang tao, pinatay ng ibang tao, natural magagalit ang kanyang magulang. Magkakaroon ito ng galit. Ganyan din ang ating Panginoon. Ang gawain ng demonyo ay patayin kayo, wasakin kayo. Kasi nga alam niya na masasaktan ng Diyos kapag ginawa niya iyon. Hindi ba ninyo alam na sa bawat pagkakasala natin ay nagiging kabilang tayo sa mga demonyo? Kaya nga gusto ng ating Panginoon, i-guard natin ang ating sarili hanggang sa araw na dumating siya. Sabi nga niya dito sa Mateo, chapter 24, verse 40. Sa panahong iyon, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang kalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang kalawa. So, kung hindi kayo nakahanda para sa pagparito ng ating Panginoon, sino kayang kukunin sa inyo? Ang asawa mo o ikaw? O parehas kayong kukunin ng ating Panginoon? Kung hindi kayo nakahanda o hindi nyo ginagard yung sarili niyo sa pagparito ng ating Panginoon, sinong maiiwan? Kapag naiwan ka dito, sinasabi ng Panginoon, kakilakilabot ang daranasin ng mga taong maiiwan dito. Kakilakilabot kasi nga ang naghihintay para sa kanila ay yung pag-uhukom. Kaya huwag na ninyong naisin pa na maiwan pa dito. Naisin ninyo na makasama sa muling pagkabuhay. Ang tanging magagawa lang ninyo, magpakabanal kayo. I-cover ninyo inyong sarili sa presensya ng Diyos. I-cover ninyo sa pamagitan ng pananalangin, sa pamagitan ng pagsisisi sa inyong mga kasalanan. Lagi ninyong tatandaan, tayo makasalanan. Kung itinuturing ninyo na kayo isang makasalanan, itinuturing ninyo na ang Diyos ay nag-aari sa buhay niyo. Pero kung wala kayong itinuturing na pagkakasala, kayo ay Diyos. Maituturing kayong Diyos-Diyosan sa mundong ito. Pero kapag na-realize ninyo ang inyong mga kasalanan, ipinapakilala ninyo na may Diyos kayo. Na ang Diyos ay kumikilos na si Kristo ay namatay para sa inyong mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, dapat isipin natin, maging handa kayo, sabi ng ating Panginoon. Hindi niyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Nagbabala din siya sa Mateo 24, verse 44. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ngayong araw, nagkasala tayo. Ipinagpabukas pa natin yan, hindi tayo nagsisi. Dumating ang kamatayan. Yan ang kinakatakutan ng lahat ng tao. Paano kung dumating sa iyo ang lahat, yung kamatayan na iyon? At hindi ka handa
hindi ka nakapagsisi sa iyong mga kasalanan, ano naghihintay sa iyo? Kahatulan sa impyerno. Hindi mo maaari sabihin, Panginoon, babalik ako sa lupa para ako ay magsisi sa aking mga kasalanan. Wala nang second chance para kayo ay magsisi sa inyong mga pagkakasala. Wala nang second chance. Kaya nga habang nandito kayo, habang napapakinggan ninyo ang salita ng Diyos, tanggapin ninyo sa puso ninyo ang salita ng Diyos at pagsisihan lahat ng mga pagkakasala natin. Kung tayo man ay natutokso ng demonyo, kung tayo man ay pinagmumulan ng pagkakasala, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Huwag tayo magpadaya sa gawa ng demonyo. Huwag natin pakinggan yung lahat ng bulong ng demonyo. Ikaw mismo. Kaya nga, pag dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay natin, ito'y choices natin. Dahil pinaparusahan tayo dahil sa ating kasamaan. Pero isang bagay na tayo dumaranas sa pagsubok, pinapalo tayo ng ating Panginoon dahil mahal niya tayo. Choices ng Diyos yun na tayo paluin. Kasi nga, mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, sa puso natin, pagharian natin ng ating Panginoon. Maghari sa puso natin yung pagmamahalan sa loob ng tahanan, sa ating kapwa. Sabi nga ng Ephesians chapter 4, verse 26, kung nagagalit man kayo, iwasan ninyong kayo magkasala. Anong ibig sabihin nun? Nagagalit ka na, pero iiwasan mo pa rin magkasala. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Bago ka pa magkasala, i-guard mo na yung sarili mo. Bago ka pa makapagsalita ng maanghang na salita, i-guard mo na ang sarili mo. Magalit ka man ngayon, i-guard mo na. Huwag mo nang ipagpabukas pa yung galit mo. Huwag mo nang ipagpabukas. Ngayon pa lang, palayasin mo ng demonyo. Huwag mo nang hayaan na maghari sa iyo ang demonyo. Amen. Huwag mo nang hayaan. Ngayon pa lang, palayasin mo na in Jesus' name. Sabi nga ng Panginoon, palayasin mo yung demonyo sa aking pangalan. Kung ikaw ay may karamdaman, huwag mo nang alagaan yan. Palayasin mo karamdaman sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay tinutokso ng demonyo, sa bawat pagtukso niya, palayasin mo na kapag ikaw ay nakakaramdam ng isang bagay na hindi maganda sa iyo, palayasin mo na. Huwag mo naghintayin pa na magkasala ka. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Huwag natin kalilimutan ng katawan natin, hindi na atin. Ang katawan natin ito ay tinubos na ng ating Panginoong Jesucristo. Binili niya ito sa pamagitan ng kanyang dugo at buhay. Amen. Sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6, 19-20. Ang sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ginawa ng Diyos na maging templo ang ating katawan. Sabi niya, ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. So, wala tayong pag-aari, kundi ang ating kaluluwa lang. So, kahit ang kaluluwa natin, ito yung nagmula sa Diyos pa rin naman, sa hininga ng Diyos. Wala tayong pagmamayari. Wala tayong karapatan na gamitin ang ating katawan sa paggawa ng kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. So, ang katawan ito ay gagamitin natin sa pagpaparangal sa Panginoon. Hindi sa paggawa ng kasalanan o pinagmumulan ng pagkakasala. So, protektahan ninyo ang inyong katawan. Dahil sinabi ng ating Panginoon sa Biblia, 1 Corinthians chapter 3, verse 17, paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya. Ito yung ating katawan. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, so maituturing tayong banal. So, banal na tayo na itinuturing ng ating Diyos at kayo ang templo niyan. Kayo ang templo ng Diyos. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo. Kaya nga yung mga tao, sinasabi nila, dito sa 1 Corinthians, sinasabi nila na, okay lang mag-inom. Hindi naman kami nakikita eh. Nakikita ka ng Diyos. Okay lang na maglasing, hindi naman nakakalasing. Konti lang naman. Okay lang na mag-inom-inom. Pero sabi ng Panginoon, banal na ang templo mo. Banal na ang iyong katawan.
Yan ay templo na ng Espiritu. Hindi mo maaaring sabihin na magpapasok ako ng alak sa loob ng simbahan. Hindi maaari yun. Kung sinasabi mo na si Jesus Christ ay umiinom, nung panahon na yun, nung panahon na hindi pa siya namamatay. Pero nung panahon na siya ay pinako na sa krus at namatay na sa krus, ang inyong katawan ay binago na ng Panginoon. Amen. Hindi na kayo yung panahon na si Jesus Christ ay hindi pa naipapako sa krus. Pero sa ngayon, binuhay na tayo. Binago na ang ating katawan, hindi na tayo yung dati nating pamumuhay. Kaya sa ating pamumuhay ngayon, hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Ituring natin na templo ang ating katawan. Hindi maaring pumasok ang demonyo dahil ito'y templo. Ang Espiritu Santo ang dapat maghari sa ating puso. Amen. Hindi ang demonyo. Dahil kapag ang demonyo ang naghari sa ating puso, tayo parurusahan ng Diyos. Sabi niya yun. Parurusahan ng sino man magwasak ng aking templo. So kung inaabuso ninyo ang inyong katawan sa lahat ng bagay, pagpapatatong man yan o ano, ang sinasabi ko yung mga Kristiyano, pagpapatatong man yan, o paghihikaw na kung napakarami, o kung ano man ang mga pinaggagawa mo sa loob ng iyong katawan, yan ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ko tinutukoy dito yung mga hindi mananampalataya, kundi yung mga tao na tumanggap sa Panginoon. Kayo mismo, templo na kayo ng ating Panginoon Jesucristo. Huwag na ninyong sirain ang inyong katawan. Dahil parurusahan kayo ng ating Panginoon. Yung galit, yung puot, yung tampo, lahat ng yan alisin nyo. Nagpaparumi yan sa inyong katawan. Sabi nga dito sa Corinthians, chapter 6, verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng langit? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, nagnanakaw sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o ng daraya. Inulit niya, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So lahat ng mga nagpaparumi sa atin, kahalayan man yan sa ating isipan, sa ating puso, kasinungalingan man yan, lahat ng yan ay nagmumula sa ating puso. Doon sa nung panahon na ang mga apostol ay kumain, kumuha sila ng bunga, hindi muna sila naghugas ng kamay. Ano sabi ng mga Pariseo? Bakit ang yung mga alagad ay hindi muna naghugas ng kamay? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Bakit kayo nagkakasala gayong hindi kayo naghugas ng kamay? Sinasabi yun ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ang lumalabas sa bibig ng tao ang siyang nagpaparumi sa harapan ng Diyos, hindi ang pumapasok. So, mula sa puso natin, lumalabas ang pakikiapid. Lumalabas yung kaisipan ng pagpatay. Lumalabas sa puso natin yung pagnanakaw. Lumalabas sa puso natin yung karumihan. Yung sama ng pag-uugali. Lahat ng yan ay nagpaparumi sa harapan ng ating Panginoon. Nagiging marumihan kasi nga, pinapakinggan mo yung bulong ng demonyo. Bigay yan ng demonyo. Ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, yung dugo niya na banal. Pero bakit mo hinayaan maging marumi yan? So, ang gagawin ng Panginoon, parurusahan ka ng ating Panginoon. Dahil sa ginawa mong pagwasak sa kanyang templo. Dito pa lamang nagbababala ng ating Panginoon, i-guard mo yung sarili mo nang sa gayon, hindi pumasok yung kamatayan na yan. So, maging handa tayo sa oras na dumating yung tukso na demonyo sa buhay natin. Hindi natin alam kung kailan darating ang tukso. Hindi natin alam kung sinong taong gagamitin niya. Maging aware kayo sa pagpasok niyo sa trabaho. Dahil ang tukso ay nandyan. Maging aware kayo sa pagpasok niyo sa bahay. Baka yung asawa niyo o yung anak niyo gamitin ng demonyo. Dapat maging aware tayo sa lahat ng oras. Hindi natin alam kung sino ang gagamitin ng demonyo para magkasalang tao. Yan ang gawain ng demonyo. Papakinggan natin ng demonyo. Darating ang araw, sasabihin ng demonyo, oh, dito ka na pala. Pag kayo ay napunta ng impyerno, sasabihin ng demonyo sa inyo, welcome sa aking kaharian. Sasabihin, ba't ako nandito sa impyerno? Hindi mo ba alam na ako ang iyong Panginoon na pinagsisilbihan noon?
Ako ang yung Panginoon na pinapakinggan nung ikaw ay nabubuhay. Ako ang Panginoon ng kasinungalingan. Ako ang Panginoon na bumulong kay Eva para siya'y magkasala. Ako ang Panginoon ng kahalayan. Ako ang Panginoon ng galit ng puot. Ako ang Panginoon ng hilig ng laman. Ako ang Panginoon ng kasinungalingan. Dito ka nararapat dahil sa akin ka nakinig. Imbis na makinig tayo sa boses ng ating Panginoon, nakikinig tayo sa boses ng demonyo. Imbis na i-guard natin ang ating sarili. Kaya nga, daranasin natin ang kamatayan sa impyerno kung papakinggan natin ang bulong ng demonyo. Huwag natin tignan ng ibang tao, ang tignan natin ang ating sarili mismo. Tayo mismo, i-guard natin ang sarili natin. Alam niyo ba ano sabi ni Pablo sa kanya dito sa Roma? Kung mabasahin natin ang aklat ng Roma chapter. Kung mabasahin natin yung aklat ng Roma chapter, basahin natin ang aklat ng Roma. Sa aklat ng Roma, chapter 7, verse 14. Alam natin ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Biruin nyo, kung gusto niyang gumawa ng mabuti, ang kinasusuklaman niya pa ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, yung bulong ng demonyo, yun yung ginagawa niya. Nalulugod siya sa kautusan ng Diyos, pero hindi niya sinusunod ang kautusan ng Diyos. Ang sinusunod niya, yung gawa ng demonyo. Kung ano sinasabi ng demonyo, yun yung ginagawa niya. So, tayo mismo. Sabi niya nga, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Kung nagpaplano kayo na magpakabanal, ang demonyo ay nandyan para hadlangan kayo. So, bago niyo pa magawa yan, i-guard na ninyo ang inyong sarili. Para magawa ninyo ang nais ninyong gawin mabuti. Pag gusto niya magkaroon ng pagbabago sa buhay ninyo, i-guard mo muna ang inyong puso. Kasi alam ng demonyo na magbabagong buhay ka na. Pag dumating ka sa punto na magbabagong buhay ka na, ang tukso ay darating sa iyo. Para may balik ka niya sa dati mong pamumuhay. Para ikaw mismo ay mamuhay ka muli sa kasalanan. Tingnan natin, wala ka na sa pag-iyosi, bubulungan ka ng demonyo, mag-iyosi ka ulit, uminom ka ulit, mambabahay ka ulit. Ganyan ang bulong ng demonyo. Hindi ka mamamatay. Okay lang yan, di ka nakikita ng Diyos, gawin mo ulit. Hanggang sa gawin mo na ulit ang kasalanan. Nais mo magbago, pero ang kasalanan ay pumapasok. Kasi nga, hindi mo ginagard ang sarili mo. Nakikinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo ginard ang salita ng puso mo. So, anong ginagawa ng demonyo? Sinabi nga sa Mateo, ikaw ay katulad ng isang binhi na laglag sa batuhan. Dumating ang mga pagsubok, dumating lahat ng mga problema, ang salita ng Diyos ay hindi tumanim sa iyong puso. Kasi nga, hindi mo ginagard ang puso mo. Pero kung ikaw ay isang binhi na laglag sa matabang lupa, ikaw ay lumalago. Nagbubunga ng 60, 70 to 100. Dahil iginard mo ang puso mo. Pero kung hindi mo ginagard ang puso mo sa pakikinig ng salita ng Diyos, labas dito. Lumalabas lang sa kabilang tenga ang salita ng Diyos. Kinukuha agad ng demonyo ang salita na tinanggap mo. Magsisi ka ngayon, maya-maya, babalik ka ulit sa iyong buhay. Magiging makasalanan. Ganyan ang gawain ng demonyo. Hindi kanya lulubayan. Hanggat hindi ka napupunta sa impyerno. Alam ng demonyo na siya ihahatulan sa huling araw. Kaya walang gagawin ng demonyo, kundi manghatak ng mga tao papunta sa impyerno. Pero kayo, alam niyo ba nahahatulan kayo mapunta ng impyerno? Ang diablo, alam niya na nahahatulan siya sa mga ginagawa niya. Pero ang tao, alam niya ba nahahatulan ng Diyos? Hahatulan siya ng Diyos batay sa mga ginagawa niya. Ang diablo, wala siyang pake. Kahit anong gawin niya kasalanan, alam na niya na hatulan siya ng Diyos. Pero kayo, sa bawat pagpapatuloy ninyo pagkakasala, alam niyo ba na hatulan kayo ng Diyos? Kayo ay mapupunta ng impyerno.
Parurusahan kayo ng kamatayan sa impyerno. Yun ang kaparusahan. Kaparusahan ng Diyos na ibibigay para sa ating lahat. Kung tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Kaya nga habang nabubuhay tayo dito, mamuhay tayo ng ganap sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Mamuhay tayo na may kabanalan. So, ang salita ng Diyos ay dapat natin pagpulay-bulayin. Nang sa gayon, dumating man ang tukso, may panlaban tayo sa Kanya. Dumating ang man ang tukso ng demonyo. Nandiyan, yung protection. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, pag ako'y umakyat, dudulog ako sa aking Ama upang kayo bigyan ng isa pang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo magpapaalala sa inyo patungkol sa mga salitang ipinahayag ko na. So kung ang puso mo wala ang Holy Spirit, sino ang gagabay sa iyo kapag dumating ang tukso ng demonyo? Sa buhay natin, nasa gitna tayo. Nasa kabila, nasa kanan ang Holy Spirit, nasa kaliwa ang demonyo. Nasa gitna ka. Sino sa dalawa ang papakinggan mo? Paano kung wala ang Holy Spirit? Isa lang ang mapapakinggan mo, ang demonyo. Dalawa lang. Sarili mo at ang demonyo. Pero ang Holy Spirit, hindi mo naririnig. Kasi nga, ikaw mismo, hindi mo pinapanatili yung templo na malinis. Sa pamagitan ng pananalangin at pagsisisi, nagiging malinis ang iyong templo. Dito nga kung babasahin natin, yung sa Mateo, yung tao na pinalayas ng demonyo, sa ating pagpapasting, napapalayas ang demonyo, nagiging malinis ito. Pero pagkatapos ng fasting na iyan, at namumuhay pa rin tayo sa kasalanan, mas patindi. Sinasabi ng Biblia, kapag ang isang tahanan ay nakita niya na wala pang laman, babalik siya at magsasama pa ng 7 espiritu mas masasama. Mas matindi pa yung magiging buhay niya. Mas matindi pa yung kasamahan para sa kanya. After mo mag-fasting at mamuhay ka pa ng mas matindi ang darating sa iyo. Mas matindi mga demonyo ang papasok sa iyo para ikaw ay mas matinding kasalanan ang gagawin mo. Kaya nga, after mo mag-fasting, i-guard mo na ang iyong sarili. Para yung demonyong iyon, hindi na siya makapagsama pa ng maraming mga demonyo para ikaw ay hatakin muli sa pagiging makasalanan. Kapatid, isipin natin na walang bahagi sa karinang langit yung mga bagay na kasamaan. So dito pa lamang, isipin na natin, sabi nga ng Panginoon, maging handa kayo at magbantay ang dyablo. Ang kaaway ninyo ay parang niliyong umaatungal at maaligid-aligid at naghahanap ng masisila. Ang dyablo ay nandyan lagi sa tabi natin. Hinihintay lang yung pagkakataon na bukas ang pintuan para sa kanya, para tayo ay lamunin. Pag tayo nilamon na ng demonyo, ang nag-aari sa atin ang kasamaan, hindi na ang Espiritu Santo. So maging handa kayo kasi nga ang demonyo ay parang isang leyon, umaatungal, naghahanap lang siya ng lalapain. Ano sabi ng episode, chapter 6, verse 10 to 18? Sinasabi dito ng episode. Ang sabi niya, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo. Bilang kayo sa kalakasan galing sa Panginoon, sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi kayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno at mga kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kapangyarihan, umiiral sa sanlibutan ito. Ang kalaban natin ay ang dyablo mismo. So, i-guard ninyo ang inyong sarili. Kaya nga, maging handa kayo, ibigkis ninyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandatang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Yun ang gamitin natin na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Gamitin niyo ang tabak ng Espiritu. Paano kung wala sa inyo ang Espiritu? Paano kayo makakalaban? Sipin natin na walang iba kundi ang salita ng Diyos.
Paano kung hindi rin kayo nagbabasa ng Biblia? Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayo maging handa. At patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Napaka-importante sa mananampalataya na dapat siya nagdarasal upang sa gayon, maisuot niya yung baluti ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Pero paano kung hindi nagdarasal ang isang tao at hindi niya alam ang salita ng Diyos? Paano siya makakalaban sa tukso ng Diablo? Ang ating Panginoong Jesucristo ay tinukso. Alam niya kung paano dedepensahan. Kasi nga alam niya ang salita ng Diyos. Kayo mismo nagbabasa kayo ng Bible. Dapat magbasa kayo ng Biblia nang sa gayon makalaban kayo sa lahat ng tukso ng demonyo. Amen. Yun ang nais ng ating Panginoon. Maging handa tayo sa lahat ng oras na dumating. Yung oras na tuksohin tayo ng Diablo. Kaya nga sabi niya sa Santiago, chapter 4, verse 7 to 10. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayon kayo nito. Amen. Pero kung hindi niyo papalalayasin ng demonyo, hindi kayo lalayo ng Diablo. Sinasabi ng Panginoon, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan kayo nito. So, palayasin na ninyo ang Diablo bago pa man dumating ang kasalanan niyan. Ang tukso ng demonyo, lahat ng bulong niya ay palayasan ninyo. Palayasin ninyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Matatakot ang demonyo. Hindi dahil sa iyo, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kung lalapit kayo sa ating Panginoon at magdarasal kayo, ang Panginoong Jesucristo, yayakapin niya kayo. Hindi niya kayo hayaan na lamunin kayo ng demonyo. Lilinisin niya ang inyong mga kamay sa inyong mga kasalanan. Lilinisin niya ang inyong puso. Yun ang pangako ng Panginoon. Upang kayo'y baguhin ang inyong isip. Kapag nabago ang inyong puso, ang isipan kasama. Maghinagpis kayo at umiyak. Tumangis kayo, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ang kalungkutan ng inyong kagalakan. Every time na dumaranas tayo ng mga pagsubok, every time na nandiyan ang tukso, tumangis tayo, Lord! Tinutukso na naman ako ng demonyo. Lord, tulungan mo ako. Hindi ko kaya paglabanan ng tukso na ito, Lord. Baka magkasala na naman ako sa iyo, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Ayoko magkasala sa iyo. Lord, tulungan mo ako. Ganun. Humingi kayo ng tulong sa ating Panginoon. Sabi niya, lalapit siya kung tatawagin niyo siya. Ang ating Panginoon ay lalapit sa iyo. Pangako ng Panginoon, nagtutulungan kanya sa lahat ng mga tukso ng demonyo. Tumawag ka lang sa kanya. Kung napanood natin, di ba, yung pinanood natin na cartoons, every time na sasabihin niya, tulong, dumarating ang tulong. Kahit ano pang sabihin niya, kahit na ano pang klaseng pagsubok yan, basta sinabi niya lang tulong, dumarating ang tulong ng Panginoon. Ano mang sitwasyon na danasin niyo, kapag sinabi niyo, Lord, tulong, darating ang tulong ng ating Panginoon. Dahil yan ay pangako niya. Kasi nga, ang ating Panginoon ay Ama natin. At tayo tinuturing niyang anak. Aalagaan niya tayo hanggang sa araw na dumating ang ating Panginoon. Nang sa gayon, makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang sabi pa niya, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Makakamtan ninyo yung buhay na walang hanggan. Sa harapan ng ating Panginoon, dapat lang matuto tayong magsisi. Accept natin. Hindi kasalanan ng aking asawa, hindi kasalanan ng aking anak. Kundi kasalanan ko kung bakit ako nagkasala. Kasalanan ko kung bakit ako nakakaramdam ng ganito. Hindi niya kasalanan, kundi kasalanan ko ang lahat ng ito. Kasi choices ko ito. Ang Diyos, nilikha tayo na may free will. Choices natin magkasala, choices natin pakinggan yung Panginoon. May dalawang bumubulong sa inyo, ang Espiritu. Ang Espiritu Santo at ang Diablo. Huwag mo sisihin ang ibang tao, kundi sisihin mo ang iyong sarili sa bawat pagkakasala mo. Choices mo yan. Choices mo mapunta ng impyerno. Choices mo mapunta ng langit. Kaya sa oras na ito,
Isipin natin na sa bawat pagkakasala natin, nasa iyong kamay. Pero kung kayo'y magpapakumbaba, itataas kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Bibigyan niya kayo ng lakas para mapagtagumpayan lahat ng tukso ng demonyo. Lalaki man yan o babae man yan na nanunukso sa inyo. Hilig man ng laman yan o kahalayan man yan. Lahat ng yan. Bibigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon para mapaglaban yan. Dahil hindi na kayo pababayan. Mga anak kayo ng ating Panginoon. Hindi kayo anak ng Diablo. Hindi kayo parurusahan ng Panginoon. Makita lang na kayo ay nagpapakumbaba. Tumatangis at umiiyak. Maawa sa yung ating Panginoon. Makakabag sa iyo ang ating Panginoon. Diringgin niya ang panawagan mo. Kapag nakita niya na tinutukso ka ng demonyo, tutulungan ka ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya. Isuot mo lang, huwag mong bibitawan ng espada mo, huwag mong bibitawan ng helmet mo, huwag mong bibitawan ng panangga mo. Manalig ka lang sa Panginoong Jesucristo. Amen. Sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin. Sa harapan ng ating Panginoon, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Tayong lahat ay tumawag sa ating Panginoon. Lahat tayo. Isipin natin kung ano bang kasalanan na nagawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Kung ano man ang mga pagkakamali natin, pagkukulang natin. Sa harapan ng ating Panginoon, tumawag tayo sa Kanya at manalangin.